Okay, sige. Naglugi na yun. Sige po, awit tayo. Laki ng pagbabago ng buhay ko, nang si Kristo ay tanggapin. Nagliwanag ang kaluluwa kong ito, nang si Kristo'y papasukin. Nang si Kristo'y papasukin, at siya ay naging akin. Katulad ay mahal ang tuwa kong angkin, buhat ng siya'y tanggapin. Nasumbungan ko rin ang tunay na lahat, nang tanggapin ko si Jesus. Tanang kasalanan ko'y nangahusgasan, ng patuluyan si Jesus. Nang si Kristo ay papasukin, at siya ay naging akin. Katulad ay mahal tuwa kong akin, buhat ng siya'y tanggapin. Ang pag-asa kong matibay at matatag, ngayon ako ay kay Kristo. Wala nang alinlangan sa aking landas, ngayon kay Kristo na ako. Nang si Kristo papasukin, at siya ay naging akin. Katulad ay bahal ang tuwa kong angin, buhat ng siya'y tanggapin. Sa libis ng kamatayan ay may tanglaw, buhat ng siya'y tanggapin. Ang bumat ng lungsod ngayon natatanaw, buhat ng siya ay tanggapin. Nang si Kristo ay papasukin, at siya ay naging akin. Katulad ay mahal ang tuwa kong angkin, buhat ng siya'y tanggapin. Alam ko sa langit ako ay titira, pagkasasalay tinuhos. Ngayon pa ako ay tunay na masaya, nasa buwa kay Jesus. Nang si Kristo'y papasukin, at siya ay naging akin. Katulad ay mahal ang tuwa kong angkin, buhat ng siya'y tanggapin. Di ba rin kami sa Tagalog? It's late. Hi, late. Okay, tayo. Bago tayo kumita sa susunod na meeting na naanyan niya ako po lahat na tumayo. Kristo ang kasama ko't patnubay, bawat hakbangin ko'y
aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan ngayong umagang ito, Lord, sa panibagong araw na binigay mo sa amin, na tipon-tipon mo ang iyong mga anak upang muli ay purihin ka at pasalamatan, O Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa na ginagamit mo, Panginoon, at patuloy mong pinalalakas ang iyong mga anak. Sa nakalipas na linggo na muli nakita namin, Panginoon, ang kilos mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan at tinugon mo ang aming mga pangangailangan, O Lord. Ganun din po, iniyo mo kami sa anumang kapahamakan, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Ngayong umagang ito, Panginoon, sama-sama kaming lumalapit sa iyo. Hinihingi po namin ng patawad ng aming nagawang kasalanan, O Lord. Panginoon, muli mong linisin ang aming puso upang maging marapat kami muling humarap sa iyo at tumanggap ng mga biyaya mula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming pastor na dinala mo dito, Panginoon, upang siya mag-lead sa amin, 10 na kaming pamilya. Salamat sa kanilang buhay at sa patuloy mong pagtugon sa kanilang mga pangailangan. Ganun din po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa kanilang buhay, particularly sa kanilang pag-travel mula dito at sa pagbalik. Ganun din po ang kanilang kalusugan, Panginoon. Yun din po ay aming pinapasalamat sa iyo. Sa mga kapatid po namin na wala pa po sa aming piling, ay ikaw po, Panginoon, ang humingi sa kanilang puso. At ganun din po, Panginoon, ay akayin mo sila sa dakang ito at upang sila ay aming makasama at makapagnilay-nilay, makapakinig at sumamba sa iyo, Panginoon, ng umaga. At sa mga kapatiran, Panginoon, muli nalalapit po ang aming mission anniversary, Panginoon, nilalapit po namin sa iyong gawain ito. Ikaw pong kumilos sa puso at isipan ng bawat isa at palagi, O Lord, ay magkaroon kami ng pagkakaisa upang sa ganun ay itaguyod namin ng maayos at successful ito sa pamamagitan ng biyaya mo, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng mga needs, ng mga Panginoon, mag-provide ng mga pangailangan, Panginoon. Kung sa ganun ay maging matagumpay ang gawain ito na naayon sa iyo. Ngayong umagang ito, Lord, malapit din po kami sa iyo. Lalapit po namin ang kapatiran na may mga karamdaman, O Lord. Ikaw po ang tunay na source ng kagalingan. Katipuin mo ang bawat isa. Pagalingin mo, Panginoon. At sa pagpapasimula po ng aming gawain, muli po nilalapit namin sa iyo ang aming puso at isipan, O Lord. Ikaw po ang tumulong sa amin upang ito po ay mabuksan muli at maging masaya kaming tumanggap ng mga salita at mga mensahe mula sa iyo, Panginoon. Alisin mo po, O Lord, hihingin po namin at tanggalin mo po ang mga anumang magiging hadlang upang kami ay makapakinig at maramdaman namin ang mensahe mo, O Lord. Ganun din po ay hiling po namin ang iyong pagbibigay ng wisdom, Panginoon, sa aming tagapagsalita, ang aming pastor ngayong umaga ito. Salamat po, O Lord, at tinikilala po namin ang kabutihan mo. Palaging sinasamba ang iyong pangalan, O Lord, sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, so salamat po. Good morning po sa bawat isa. Pwede lang po kayo maupo. Yun. Unang umaga ulit sa atin. Kala ko maulan, okay lang ba dyan sila sa labas? Sa likod. Okay, so good morning po sa bawat isa sa atin. Tayo po'y dadako na po sa ating pong Sunday School. At nais ko po na buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Matthew chapter 5 verse 1 to 3. Matthew chapter 5 verse 1 to 3. At sabi niya po dito, sabayan niyo na lamang po ng inyong mga mata. Chapter 5, 1 to 12 pala. And seeing the multitudes, he went up into the mountains, and when he was set, his disciple and came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are the poor, and they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Verse 12, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which they before you. So yan po ang ating pong text ngayong umaga pong ito. So ang nais ko po na pag-aralan po natin is the Sermon of the Mount or the Beatitude. At ito po ay sermon ng ating Panginoon nung kasama niya po yung mga kanyang mga disciples. At alam po natin na nung panahon ng ating Panginoon, siya po ay talagang sinusundan ng maraming mga mananampalataya, mga Kristiyano that time. At alam po natin na every time na aalis siya, kahit saan man siya mapunta, susunod yung kanyang mga disciples. So sa umaga pong ito, makikita po natin yung pinagpala, kinasiyahan ng kanyang mga disciples sa ating Panginoon, sapagkat napaka-importante na sa buhay po natin maging kasiyahan din po natin ang salita ng Diyos. Kasi dahito iti pinaka-importante iti Kristiyano nga datayo, sumursurot tayo, araramidin tayo, nunya iti kayat ni Apo Diyos para kanya tayo or para sa atin. So, Jesus probably saw a lot of people gathered and moved together area that would be more productive to teaching and began to teach those who wanted to come and hear His teaching. So, malalaman po natin, madaming mga nagkakatipon kasama ng ating Panginoon na nagkakatipon. At dyan po natin makikita na talagang sikat ang ating Panginoon that time. Diba, naalala nyo na yung pinakain niya, yung 4,000 na mga tao? Not only 4,000, kasi nasundan po yun. Yung pinakain niya ng 2 isda at 5 tinapay. So makikita po natin yung talagang kapangyarihan ng Panginoon, at maliban sa 4,000 kasama yung kanya, iba pa yung asawa nila at yung mga anak. And then after 4,000, sikuntan ulit siya ng napakarami or multitude na siguro nasa 5,000 na mga tao yung sumunod sa ating Panginoon. So makikita po natin na that time ang ating Panginoong Jesucristo ay marami na po siyang mga follower. Marami na pong sumusunod sa Kanya. At doon po natin makikita na sa ating panahon, iilan na lamang po ang sumusunod sa ating Panginoon. At yun po yung nakakalungkot, na ang tao, sumusunod lang sila dahil meron silang pangangailangan. At sa panahon po natin ngayon, nakakalungkot. Pero kung wala na, iiwanan ng Diyos, pababayaan ng Panginoon, wala nang pakialam sa Panginoon, at yun sana yung matanggal sa maraming mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon, sapagkat in needs lang kung kailangan ang Panginoon. Pero after that, wala na. Hindi na nila nabibigyan ng panahon ng ating Panginoon. So, tignan po natin yung marami pa na makikita po natin patungkol dyan, kasi napaka-importante na mabigyan po tayo ng encouragement sa umaga pong ito about po doon sa lesson po natin, doon sa Sermon of the Mount.
So, isa pa na makikita po natin dyan. So, unang-una na makikita po natin is blessings come from lowliness. First point po natin na makikita dyan, yung blessing. Ano ba yung blessing? Nagmula doon sa kababaan. Kasi ang sabi po ng Bible doon sa Matthew chapter 5 verse 3, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Pag sinabing mapagpakumbaba, sapagkat ang kanilang kaharian ay sa langit. Isa sa dapat makita sa isang mananampalataya, once na ikaw ay naligtas, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, nandun na sa'yo yung word na pagpapakumbaba. Kasi actually, nung hindi naman po tayo ligtas, andun yung kayabangan sa atin. Wala akong pakialam, basta ako, kaya ko ang sarili ko. No? Nandun yung bang, kahit hindi ko kailangan ng Panginoon sa buhay ko, mabubuhay pa rin ako. Yun yung maraming nangyayari sa panahon po natin. Ngayon, na imbis na magpakumbaba sa Panginoon, nawawalan po sila ng lowliness. Poor in spirit refers to realizing that everything inside us pales in comparison with God's greatness. So, ang dukha sa espiritu ay tumutukoy sa pagkaunawa na ang lahat ng mga nasa loob natin ay walang kabuluhan. So, ano pa ang pwede nating maipagmamayabang, mga kapatid? Wala po ano. Kahit anong bagay na meron ka dito sa mundong ito, tumagal ang panahon, luluma din yan. Okay? May bahay ka, may sasakyan, meron kang lupa, yes. Pero pag namatay tayo, iiwan natin yan lahat eh. So, wala pwede tayong maipagmayabang sa ating sarili. So, ibig sabihin, ang lahat na nasa loob natin ay walang kabuluhan kung ikukumpara doon sa kadakilaan ng Panginoon. So wala tayong halaga kung ikukumpara sa kadakilaan ng Diyos. So ibig sabihin, pag sinabi natin poor in spirit means lowliness or humility, wala kang pwedeng masabi na sa'yo. Ultimo, yung buhay mo na meron ka, hindi mo pagmamay-ari yan. Kasi yung buhay na yan, hiram lang yan eh. Anytime na pag sinabi ng Diyos, kukunin ko yung buhay mo, mawawalan po tayo ng silbi. Amen po ba? Kahit nga malakas tayo eh, kung sinabi ng Panginoon, bukas di ka na makakalakad, wala din, useless. Kaya dapat makita natin, maunawaan natin, maintindihan natin, na ang meron po tayo, wala yan kung wala ang Diyos. Sinasabihan tayo na ang kaharian ng langit ay para sa mga taong ito. Kaya pag ikaw ay binago at totoong binago ng Diyos, nandyan sa iyo eh, yung pagpapakumbaba, kahit gaano ka kataas, willing ka na magpakababa para sa Panginoon. Kasi yun naman po yung tinuturo ng Bible. At ano sabi niya? Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kaya pag ang tao marunong magpakumbaba, sila yung pinakamasaya sa lahat eh. Amen po ba? Happy. Naragsak iti tao nga agpakpakumbaba. Kasi amuna nga para iti sarili na ket amin day ta kukuha ni Apo Dios. Amen? Ano pa? Blessed are the mourn, for they shall be comforted. Mapapalad ang nangahahapis. Siyempre, normal lang na sa buhay natin dito sa mundong ito, nandun yung paghahapis, nandun yung talagang malubhang yung bang ang tawag nun, yung ibang term ng mourn. Nangahapis, sila'y aaliwin. Yung talagang nasakit niya. Pangarigan iti pamilya kat no adda iti naawan na pukaw pinpusay. Yon, mourn. Parang nagdadalamhati. At sa buhay po natin, nangyayari po yan kahit Kristiyano tayo. Sabi nga ng iba, pag Kristiyano ka, kahit anong mangyari, masaya ka, tama po yun, walang problema. Pero may panahon na kailangan po nating magdalamhati.
sapagkat hindi naman po tayo perfecto. Nandito tayo sa lupa. So for those who are suffering for a variety of reason, suffering in the result of living in a sinful world are a reality for those who follow God's way. Kaya minsan kahit na ibagam nga Kristiyano akman apay nga ta nga mapadpadasak na ta dagitoy nga banag, it is normal kada tayo nga Kristiyano nga sometimes nalulungkot ka, nadi-discourage ka, naghihirap ka kasi andito tayo sa mundong ito. Ano ba ang mundong ito? Hindi naman perfect place ito Nawatan nyo? Actually, this world is full of sin. Okay? Ado iti basol nga makita tayo dito'y rabaw ti daga. Kung konformiday ta nga basol. So nga dapat makita tayo morning comes to those who truly follow Christ. Okay? Ang pagdadalamhati ay talagang nasa mga sumusunod kay Kristo because the ways of this world are not the ways of God. Okay? Kasi, no kaya tayo iti perfect place, urayan tayo ito, mamapantayon dyan langit. Amen po ba? Sino ba ti kayat na nga mapandiya langit? Amen. Sino kayat na tiyo muna? Awan. Siyempre, awan. Sige nga pastor, kayat mo. Uray siyak matik pa, maturay kumutan. Ang pag-graduate ang dakmat ni Apo Diyos, di ba? At naway sa atin, mga Kristiyano, pag Kristiyano, walang kamatayan. Ang tawag doon, graduation. Kaya minsan, hindi mo maintindihan, ingat to ni pastor, ibaga na ka, graduation na tayo. Siyempre, langit ka pupunta Alangan mo kayo baga nga, ay condolence. Launay. Siyempre, nirigat mo, baga tayo kadagit unbeliever nga, may graduation. Kasla naragsak, ti term day niya. Pati ko na? Yeah, magtan. Yeah. Pero blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of blessed are the poor, sabi niya. So, as a result, life is hard at times for those that follow Jesus. Di ba? Narigat ba't niya ibaga kanya yung no once nga nagbalin ka nga Kristiyano, naragsak amin itibiyag mo. Tapos na-discourage ka, naglastog ni pastor, kuna na, pag naging Kristiyano ka, masaya ang buhay mo. Bakit ganito? Nagkakahitot-hitot ang buhay ko. Kasi nga, dapat maunawaan po natin na ang pagsunod sa Panginoon, hindi po ganun kadali. Amen po ba? Paano ka matututo na magtiwala sa Panginoon kung wala kang nararanasan? At paano ka mas lalong maging titibay kung hindi mo nararanasan yung mga bagay dito sa mundong ito? Kaya kung bakit hinahayaan ng Diyos na yung mga nangyayari, yung mga ganitong bagay sa atin is para matuto po tayo. Matuto tayo na magdepende sa Panginoon. Ano pa? Medyo mapapaus ako Meekness. Part din yan ng humility. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Sabi niya. Mapapalad ang maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Alam mo yung maamo, Brad? Sino ti kayat ng ti kapada na nga tao ngayon at makita na kaupungat? Diba pag Kristiyano ka, ibagagat, malik kayat kanya na, kasla kagurgura da. O, di ba? Alam niyo po, nung kami nagpipreach sa bus, ang tinitignan ko yung bata. Kasi maraming beses na kami pag nagpipreach sa mga bus, hindi yung namimigay ng sobre Si Arnold lang yun. Nung kami nagpipreach, maraming beses na pag matanda ang sinasakyan namin, nagagalit. Bawal yan! Kunada. Tapos, hindi lang yun, makakatikim ka pa ng mura. Talagang manulutong na mga mura. So, ibig sabihin,
hindi pala ganun kadali. So nga, ang idea namin, ubing ti luganan mi, di konduktor na eh. Sa di konduktor, nasigpat na ubing. Kauuray mi, halos may sa oras nun kasi amin ba't naluwag labas ni panay lalakay na konduktor. Manmanulang gayang nagiging babaro. Tata, siyempre, ang dati na para mi, kaya isang kaungat-ungat mi ngayon nga bas, kaya Lucky 7. Lucky 7 pa yun. Pinara ni. E di ko nga ko, at din-dinurong kami kay Kadwak, ikaw na magpaalam. Hindi, ikaw na. Parang galit. Parang galit. Tata, edi masidad kay konduktor, boss, saan po kayo? Sir, baka mangangaral po kami. Hindi po kami mamimigay ng sobre. Magpipreach. Ay, ganun ba? O, sige. O, sige. Kaya, don't judge the book by its cover. So, manong lakay, di kaya namin na nasungit nyo. So nga, minsan, nakadepende tayo doon sa muka. Porket gero ka na, kaungungat ka, ay malikayat nga sige. At I mean is ganito, kung sino man ang pinakamaamo at madaling lapitan, ikaw yun na Kristiyano. Ewan ko ba? Hindi yun, Kristiyano ang pais ko, nakasungsungit mo. Di ba? May mga ganong tao eh. Kristiyano ka nung kagurgura na ka nun. O di ba, you see? Eto matindi. Kristiyano ka nung panay mo, timaritis na. Kasi, kaya minsan talaga, pag iingatan mo yung pagiging Kristiyano mo eh. Na yung bang ipagmamaritisan ka nila pero sa magandang salita. Kaya pag sinabi nila, ay, nang teruta, amok dayta, nasigpot dayta. Uy. Kamno ko nata, ano ko bagada ka? Di Arnold. Madigday. Kasi, kaslada ka kagurang ay. So nga dapat, ang Kristiyano, makikita sa atin yung pagiging maamo sapagkat yun yung buhay natin. Kaya pag Kristiyano ka talaga, bantay-bantayan mo din yung pagiging Kristiyano mo eh. Tumutukoy sa mas mababang pag-iisip sa sarili, pero mas mababa ang iniisip mo para sa sarili mo. Kasi ang kamuan ay nangangahulugan ng pagiging banayad sa iba. Ito nga nung sumangpat ka, makita na, ataka manan! Kasi ang pagpapakumbaba ay nuuna at ang pangangailangan ng iba kaysa sa iyong sarili. Kasi lang narigat niya. Una ang tisabali bago iti sarili. At gayon din ang kaamuan. Ang kaamuan ay medyo mahinahon sa iba. Ang kababaang loob ay inuuna ang mga pangangailangan ng iba kaysa sa iyong sarili. Ano po? Sariling mga pangangailangan at gayon din ang kaamuan. So nauray no kagurguram, sige pakita lata na naanos ka. Kasi, uray no karurod mon, yan no kaungungat mon, sige latan, yeah. Di ko na tayo, word tayo ngayon na, kung kaya mo makipagplastikan. Pero hindi naman sana ganun, ano. Yung totoo na kaamuan. Maliban so sa blessings come from lowliness, blessings come from holiness, kabanalan. Kung iisipin po natin, hindi po madali na maging banal. Sapagkat yun po ang sabi ng Panginoon. Be holy because I am holy. Maging banal tayo. Pero paano po ba tayo maging banal? Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be healed. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Isa na makikita po natin dyan is, sana ba yun? Blessed are the pure in heart,
for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Unang-una, righteousness. Katwiran, pagiging matuwid. Ano po? People who follow Christ must desire it too much that they hunger and thirst for it. Yung mga taong sumusunod daw kay Kristo ay dapat na magnais nito ng labis kaya't sila ay nagugutom at nauuhaw. Hindi ito literal na nagugutom kakakain ka sa kusina. Nagugutom tayo at nauuhaw tayo sa pag-aaral at pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya nga pag ikaw ay totoong ligtas, hahanap-hanapin mo ang Word of God eh. Hindi pwede na hindi ka makapakinig ng salita ng Panginoon pag anak ka ng Diyos. Tingnan mo ang tao, pag walang pakialam yan sa Panginoon, pag hindi yan anak ng Diyos, walang pakialam yan sa Bible. Ayaw ko makinig. Alam ko na yan. Feeling niya lang sa sarili niya. Pero pag ikaw ay anak ng Diyos, lagi kang gutom. Hahanapin mo. Yung bang parang sana, linggo na. O diba? Hindi yung linggo na naman. Kasi, kaya minsan kailangan din na mahalin natin ang Word of God. Kasi ayon nga, katatapos pa lang ng simba, simba ulit. Lunes na lunes, simba ulit. Kasi, akalain mo yung isip ng bata, naiisip niya yon. Paano na lang sa atin na matanda na? Ano? Bakit? Kasi, alam mo, pag nasanay ka na makinig ng salita ng Diyos, hahanap-hanapin mo. Meron mo ba? Hahanap-hanapin mo eh. Hindi pwede na makumpleto ang isang linggo mo na hindi ka nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Hunger and thirst, sabi po ng Bible. Ang katwiran ay ang pagnanais ng isang bagay ay maging ayon sa nararapat sa paningin ng Panginoon o ng Diyos. Ito ay ang pagkakaroon ng isang bagay na mabuti sa moral. Kaya once na ikaw ay nakikinig, nag-aaral ng salita ng Panginoon, nagiging tama yung lakad mo nagiging maayos at doon pumapasok yung righteousness. Kaya pag nakikita nila yung buhay pag nakikita ng Diyos yung buhay mo, ito yung anak mo. Matuwid yan, sumusurot kanyak day ka, agdandangan iti sa day ka. Kasi isa nga, habang sikat at sumusurot kiniya po Diyos, din nga madlaw di sarili, sila kaya po sumusurotan nga nalintad. Kiniya po Diyos. Kasi yun naman dapat, hindi lang natin napapansin. Pero yung ibang tao at higit sa Panginoon, nakikita niya yung pagsunod mo sa Kanya. Nagugutom at nauuhaw ka ba? Para dyan. Kung gagawin mo, sinasabi ni Jesus na ikaw ay mabubusog, mapupuspos ng Diyos gaano kalaki iyon. Ano po? Mercy. Kanina, righteousness. Ngayon, mercy. Jesus also say, blessed are the merciful, for there a really good reason to be merciful for God. For God will show you mercy. Ano po? Habag. To be merciful means to not be looking to get even all the times, but rather to overlook offenses and wrong done to you. So, mayroong isang tunay na mabuting dahilan para maging maawain. Kaaawaan ka ng Diyos at ang pagiging maawain ay nangangahulugan ng hindi paghangad na gumanti sa lahat ng oras. Ganon din naman ang Panginoon. Kasi kung ang Diyos walang habag sa atin, tayo makasalanan, talagang walang kapatawaran. Kaya tayo din ganon. Sinasanay natin ang sarili natin na every time na pag merong nakagawa ng mali sa atin yung ibang tao, nandun yung habag natin. Imbis na magalit ka, maaawa ka pa. So nga,
No ti tao, naungat, lagi nga kanayon da ka nga pagtitripan, di ka nga mabusor. Kaasyampay. Ikampay kiti at tinapay, taba ka sumimpot pay. Paggalit, ano ba ang gamot sa galit na tao? Uy, no, ikam ng tikwarta, tapno may katiungat na, ikam. No, kaya. Rigat di. Kaungat na ka kung agungat ka ba, awanan, yate labas na. Aga pa kayo. Kadakit ti viral nga makitang dita, gilgil na puan nga duwa nga bakat. Duwa nga lakay. Narigat mo na kayo, pinungot kayo pa'y. Pure in heart. Also, the pure in heart will see God. O, di ba? We know from the scripture. Alam natin mula sa kasulatan na wala sa atin ang likas na dalisay at matuwid sa ating sarili. Kung gayon, paano tayo magiging dalisay ng puso? Alam po natin na pag-aralan po natin yung heart at mamaya pag-aaralan ulit natin pure heart. Hindi naman tayo likas na mabait, hindi naman tayo likas na matuwid sa harapan ng Diyos. Yung puso natin punong-puno ng kasalanan. Tama? Ano sabi po ng Bible? The heart is deceitful. Kaya kahit anong piling, anong linis ng puso mo, nandun pa rin yung karumihan. Pero paano ba magkakaroon ng pure heart? Malinis ang ating puso sa pamamagitan ng pagsuko ng ating mga puso kay Kristo. Lalabas pa rin yung humility. Pag ikaw yung merong pagpapakumbaba, pag yung puso mo galit, anong kailangan ipanalangin? Lord, palitan mo po yung puso ko ng pagpapatawad. Pag ikaw yung puso na medyo hindi maganda yung puso mo, Lord, palitan niyo po ang puso ko ng merong kaayusan. Pag hindi mo pinagpipray yung buhay mo, yung puso mo, nandun lagi yung kasalanan. Hello? Hindi ka magkakaroon ng pure heart kung wala yung ating pagpapakumbaba na makipag-usap sa Panginoon. Kapag tunay natin isinuko ang ating puso sa Kanya, ay sinisikap na mamuhay ng dalisay sa pamamagitan niya, saka natin makikita ang Diyos. Ano pa? Peacemaker. Alam po natin, pag peacemaker, dapat ikaw yung nagbibigay ng kapayapaan, hindi ikaw yung troublemaker. Imbis ko agsimpada nga dua, mas lalo dapay na nagapa. Gapukin ka. So that's a big deal to be called sons of God. Pag sinabing sons of God, siyempre na tayo anak ng Diyos. Pag sinabing Kristiyano, ano makikita pag Kristiyano? Ikaw yung nagiging dahilan para maging maayos. Naalala ko nung bata ko, tuksuan da ka nga, nagiging classmate mo. Sige man, no kayang dayta. Kung dito man dyan lapayag na, kasi di mo mati. Sige man, lawaya man dyan lapayag, kasi di mo pa Engana nga agapa kayo, nakinanog kayo, gano'n. Pag Kristiyano ka, iba na. Ang Kristiyano nagiging dahilan niya ng kapayapaan. Hindi dahilan ng kaguluhan. Ewan mo ba? Narigat mo't no da kayo kat ma-involve tikas jay kakapsat. Hello? Pabalitaan. Ay, sino tinagapa? Ay, ni brother. Membro pa yung ni Pastor John Mark Diay. You see? Sino tikaapan na nga ay di iglesia. Apay ka no? Tapos bawal mat ka no? Te, sida ijay te dinardaraan kat jay simbahan da ka no? Kat mabalin, kung nandiyan may isa. Kat iso tinagapaan da. O si, gapo lang ti dinuguan kat agapa na. No madir. So ang ibig ko sabihin, kaya pag may mga taong gustong makipag-away sa'yo or nagiging dahilan ng away,
Hayaan mo na. Amen po ba? Pag sinabihan ka ng pangit, ay huwag mong sabihin, mas pangit ka ah. Iba, Timon. Baka nung patulang pa, agapa kayo. Kasi, wala namang namamatay sa pangit na salita eh. Amen po ba? Nung adalang kumain, di sige patulang. Nung nakawan mo, ay di ba yan? Minurad ka. Ay, mas lalo king kamat. Ay, nalpas kayo nga doon. See? So we can make peace, practically speaking, by seeking to be humble, bringing about resolution when possible, and encouraging others to be people of peace. Ano po? Seek to show the peace of God and take people to the true peacemaker, and you will receive the inheritance of God. Kaya pag ikaw nagiging dahilan ng kapayapaan, yung buhay mo tahimik eh, hindi yung para kang parang sira. Number 3, blessings come from persecution. Pag sinabing persecution, alam mo yung Kristiyano ka na, pero sasabihin, huwag ka na magsimba dyan, pangit dyan. Makita si ka magsimba, paikatang ka. Ang ganon. O kaya yung persecution na malala. Jay, gapo iti pamatin, patayin na kabay. Actually, wala naman sa atin dito sa Pilipinas. Ano? Actually, yung persecution sa atin, medyo slight lang eh. Ha? Parang yung kasama ko nun sa Bible School ulit. Jay, balay me, adati ka, Jay Bible School, adati basit nga balay nga kaabay na. Tagayang Muslim. Tata na panday to'y nagsulwining. Reward, agsuro. Hindi agsulsulwining nga ikat. Napan ije banger nga balay. Di balay ti Muslim na. Di ko niya ikat. Apo, taray na, napan niya nagawid. Naglinglingat. Grabe ko na. Agsuro ak lang ti Bible, warandak mo ti samurai. Kasi, hindi talaga madali. Pero, blessing na tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Blessing, persecution. However, the blessing that comes from the persecution is twofold. First, you will be considered like one of the prophets who are the great heroes of faith. Second, you will receive a reward in heaven because you endure for the cause of Christ. Hindi po madali. Ano po? Amo yung nagijay missionaries foreign mission. Hindi po madali yung pagsuko nila din sa ibang bansa. Apay, amo tayo man, lalos doon sa Middle East, kadimat nga amin Kristiyano, amin Muslim. Meron nga naging missionary sa Pakistan pa eh. Amo tayo man nga ti Pakistan, anong tawag dun sa kanila? Yung mga nagbubumba. Kasi, kaya yung mga Kristiyano sa ibang bansa, hindi sila parang sa atin na malaya. Ibig sabihin, nandun sila sa underground. Doon sila nag-service o kaya doon sa mga tago. Kasi once na nahuli sila at nakita sila, pwede silang i-deport, okay yun. Eh kung sasabihin nung nahuli, pugutan ng ulo, di mas malala. Kaya minsan talaga napaka-importante na tayo sa buhay natin, maunawaan natin, maintindihan natin, pag Kristiyano ka, meron ka talagang mararanasan na persecution. May time talaga na uray kay pamilya, kaungat da ka, gaputa, nagsimsimba ka. Pwedeng sabihin, aping nagsimsimba ka at dagarot simbahan tayo. Pwedeng ganun eh. Kaya, ang totoong Kristiyano at totoong natuto sa salita ng Panginoon, ipaglalaban mo kung saan ka lumago. Hindi dahil Baptist ka, kasi ang Baptist Church, pangalan lang yan. Pero kung natuto ka at naintindihan mo, kahit sino pa ang pumigil sa iyo sa church, magpapatuloy ka.
Amen po ba? Loyalty ang pinag-uusapan po natin sa Panginoon. Siyempre, una sa Diyos, pangalawa sa church. Hindi sa pastor. Huwag kayong maging loyal sa akin. Kasi pag naging loyal kayo sa akin, hindi po maganda yun. Maging loyal kayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Yes. Kaya, loyal kayo, ganda ba? Ay, awan ni Pastor, di tayo magsimba. Hindi. Pag loyalty nyo sa akin, malikayat nyo, Pastor, isong sukat tayo. Next week ko na lang, tari Pastor. Hindi maganda po yun. So, loyalty sa Panginoon. Okay, tayo po ay manalangin. Tayo po ay tumayo muna. Let's pray. Dakila namin Diyos, muli salamat Panginoon sa oras po ito. Salamat po sa biyaya sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami sa buhay na ito, lalo na po sa aming pinag-aaralan, Panginoon. Ikaw po ang siyang may taas sa aming buhay sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Okay? One more song. Okay, sige, tayo po yung umawit. Sa grabe. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this God. For I'm a part of the family of God. You may know this is a brother and sisters around you. It's because we're a family, and those folks are so dear. When once was hated, we all shared the tears and rejoice in the victory. Things bound to I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this sun. For I'm a part of a family, the family of God. From the north to the north by no longer without God. A new song I sing, from rocks unto riches, from the wind to the storm. I'm not worth to hear, but praise God I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this sun. For I'm a part of the family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God.
Tayo po tumayo lahat. Dahil tayo po yung pagkakalawin. Nakailangan po yung kapangyarihan sa lahat. Muli, lumalapit po kami. Nagkakasalamat kayo, Lord, na tinipon niyo na lang po kami sa dakong ito upang makapakinig ng salita mo, Lord. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa mo nandito. At sa buhay niyo po na patuloy na ginagawa. Patawarin po kami sa gawa sa aming mga nagawang pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa sinasadya ng hindi. At sa pagpapatuloy ng aming gawain, Lord, kayo na pong bahala. Lumabay sa amin maging sa gawain ito hanggang sa kami ang matapos. Lord, yun lang po amin sa aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so pwede na po kayo paupo. At announcement lamang po at tayo po tuloy-tuloy na sa ating pong service. At malapit na po yung ating anniversary. Ilang buwan na lamang po, 2 months. At maghanda po tayo sapagkat pang-apat na po natin yun na anniversary. So, kinakailangan po natin na makapag-ipon at para sa ganun ay meron po tayong magamit at mailove gift doon sa ating tagapagsalita. Okay? So, sabi ko, ang speaker po natin ay from Marikit, Heaven Bound Bible Baptist Church. At yun po ay hindi po basta-basta. Kaya ipag-pray po natin, At this week, ako po ay pupunta po ng Trinidad. So please pray for me. At nakausap ko po si Pastor Jaser na ako po ay hihingi po ng mga Bibles. Yung Bible po, hindi po Bible yan. New Testament lang po yan. Ang Bible kasi Old and New. Sige, pakidistribute mo na. At gagamitin natin. I-practice natin every time na pag meron na to yung mga Bible, i-practice po natin na dalhin sa church. Amen? Oo. Huwag po natin ikahiya ang mga Bible po natin. At sa mga bata na medyo mahina na ang paningin, yun lang niya. At pagpasensyahan nyo na kung English yung ating mga Bible. Mapalin nyo mat kay Yawid Tayta. Damdaman niya. Pakiuwi nyo na lang po yan muna. At yan na lang po ang dadalhin nyo muna pansamantagal. No? Para sa ganun ay meron tayong magagamit, or nababasa. Especially young people. Yung mga Bibles, dalhin nyo lang. May mga Bible ako na binigay sa mga young people dati, hindi naman na nila dinala. Iniwan ata sa camp. But anyway, wala po tayong camp ngayon, YPs. Ang meron po tayo ay Youth Congress. So, pag-pray po natin. So, yun po yung mga event na mangyayari after 2 months. Kasi ngayon ay, February, March, April, May. So, pwedeng ang ating anniversary po ay first week ng May or second week ng May. At ang last week po ng May natin, ayun po yung ating Youth Congress. So, paghandaan po natin, 3 days po yun at hindi po natin alam. At ang usapin po is, siguro ang gagawin, 10 ang gagamitin sa ating camp. Okay? So, malinaw, young people. Kaya pag may mga 10 kayo, dalhin nyo na. Okay, so tayo po ipadala ko na po sa Eclipse Allegiance to the Bible. Yan tayo po'y sumaya. Baka na ating mga pananampalataya. Ng
sa ibabaw. I pledge allegiance to the Bible. Ready, begin. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make a vow unto my faith, and a light unto my path. And I will hide His words in my heart. I might not sin against God. Kailangan ko lang na lagay ko ang ating kanawang sa ating dibdib. Mga Christian flag, ready, begin. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands, one Savior, crucified, risen, and coming again with life and liberty for all who believe. Okay, so tayo po ay magbibigay. Okay, so sige, umupo lang po muna tayo saglit. Titila ang ulan. Kasi ang init. Mamayang alas 3, saka lang lalabas magsa-sunrise. Ang sunrise po natin alas 3 ng hapon. Kaya mamaya tignan mo, pag hapon iinit. So, okay. Tayo po ay magbibigay sa Panginoon. Sige, may ulit. Ganun lang naman. Exercise. Tayo, upo. Tayo, upo. At, sige. Tayo po ay manalangin, Brother Arthur. Lord, salamat Panginoon sa aming natapos sa Sunday School. Salamat po kami. Salamat po sa mga nabibigay. Ito ay balik po. Kaya namin bibigyan po sa Panginoon. Salamat Panginoon. Kaya ang bitin sa Lord, in Christ's name. Amen. Amen. Okay, sige. Tayo po ay magbibigay. At hilingin ko po yung ating mga choir na habang nagbibigay, kayo na po ay lumapit na po dito. Nasaan yung quiet piece? Nasaan yung quiet piece? Halika na, Jeremiah. Jeremiah, kanta ka. Yun o, kasama pati mga bata. Doon kayo, Bria, sa harap. Para kita kayo. Andito si mama, oh. Dito si Sino bang wala? Okay.
talagang kung kailangan ibirit, ibirit talaga, no? Okay, so salamat po ulit sa bawat isa. Bali, dalawang linggo na po akong inuubo. At medyo, yun, ubo lang naman. Sa biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ko, kahit na medyo mapaos, basta maawit para sa Panginoon, maawit pa rin. Okay, so yun, salamat po sa choir, sa awitan, sa ating Sunday School, at makinig na po tayo lahat. Iwasan na po natin ang tatayo, ang magdadaldalan, iwasan na rin po natin ang huwag mapakali. Uuwi din po tayo, huwag po kayong mag-alala, uuwi din po tayo. Kaya wala nang titingin-tingin sa labas, at huwag niyong intindihin yung ulan, lilipas din po yan, okay? Okay, so this morning, buksan po natin, tayo po tumayong muli. At Revelation chapter 2 verse 1. Tignan po natin ang Revelation chapter 2 verse 1. Revelation chapter 2 verse 1. Ang sabi niya po dito, unto the angel of the church of Ephesus write these things, saith that he holdeth the seven star in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and that hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. Verse 3, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Amen? Iniwan ang iyong unang pag-ibig. Remember therefore from whence thou hast fallen, and repent, and do the first work, which else I will come unto quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Father, i-bless niyo po ang mensahe. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pagkilos. Ikaw po ang siya may taas sa aming buhay. Muli, patawad po, Ama. At binabalik po namin lahat ng kapurihan. Jesus Christ, we pray. Amen. Pwede na po kayo maupo. Balik po tayo sa ating topic. Ano pang sabi po ng Bible? Nakikita ko ang iyong mga gawa. Nakikita ko, I know thy works and thy labor in thy patience. Amen. Pagtitiis at kung paano mo hindi matiis sila na magkakasama. Ang Revelation, makikita po natin dito, the book of Revelation, alam po natin na ito po ay propesya na mangyayari pa lang in the future. At ito pong Church of Ephesus, actually 7 churches po ito na nabanggit po dito sa Revelation, na darating yung panahon na itong mga kinikilalang mga churches ay pabaliktad sila sa kanilang pananampalataya. At isa po sa ating pag-aaralan, the book of the Church of Ephesians. Ano? Alam po natin, di ba? Philippians, Ephesians, and Galatians. Ephesians, alam po natin, na nabasa po natin, ang sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang iyong mga gawa, verse 2. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at magtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao. At sinubok mo ang iyong mga nagpapanggap na apostol. At sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang bawang bulaan. So, ibig sabihin, itong church na ito, sila po ay mga
itong church na Philippians, siya po talaga ay sumusunod sa Panginoon. Siya po talaga ay gumagawa ng tama. Kaya kahit mga false prophet or false preachers, talagang binabanatan niya. At nakita ng Diyos na yung mga gawa po nila at pagtitiis nila sa gawain ng Panginoon nandoon. Amen? So, ibig sabihin talagang didikado sila sa kanilang ginagawa para sa Panginoon. But sad to say, nevertheless, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ng iyong unang pag-ibig. Alam po natin na pag sinabing first love, ito yung talagang in love ka doon sa gawain ng Panginoon. Di ba pag in love ka talagang gagawin mo lahat? Walang makakahadlang sa'yo kasi talagang sobrang mahal mo yung ginagawa mo para sa Panginoon. At alam po natin na kapag first love, in love ka. Ano? Sino ba sa atin hindi na in love? Ha? Sino sa atin? Yung hindi na in love. Yung na love at the first sight. Buti na lang na in love yung asawa ko sa akin. Oo. Kaya sabi nila, pag first love, love is blind. Oo. Eh siyempre ganun eh. Pag in love ka, wala kang ibang gagawin, nakapokus ka lang sa Kanya. Pag in love ka sa gawain para sa Panginoon, ang focus ng iyong buhay sa Panginoon. Amen? But sad to say, nangyari po ito sa Church of Ephesians because thou hast left thy first love. Yung dating mainit na church, yung dating nagmamahal sa Panginoon, yung dating gusto ang ministry para sa Panginoon, they left their first love. Hindi na nila ginagawa yung ginagawa nila nung una. At ngayon, ayaw ko na mangyari sa ating misyon na dati active ka sa gawain, na dati mahal na mahal mo ang gawain, pero ngayon nawawalan ka na ng gana sa Panginoon. Dati, malungkot ka pag di ka nakakapakinig ng Word of God. Pero ngayon, sana wag naman mangyari na mas tuwang-tuwa ka pa na hindi ka nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Dati sumasama ka sa choir. Wag naman sana na ngayon, nasa choir ka na, mawawala ka pa. Kapatid, wag tayong maging tulad ng Ephesians. Na nung una lang sila, matapat sa Panginoon. Pero dumating yung punto na yung kanilang pagmamahal sa Diyos, unti-unting nawawala. Ano pa? Active ka sa Diyos, faithful ka, active ka sa church. Amen? Hanggat maaari, tirahan mo na ang church eh. Alam niyo po, nung bata po akong mananampalataya, bagong ligtas, gustong-gusto ko sa church noon. Maliban na nandun yung mga kapwa ko young people, nandun yung pagkain. Eh siyempre may mga pagkain sa church eh. Then dumating din sa buhay ko, na naglaylo ako sa buhay ko bilang Kristiyano. At alam niyo kung ano yung pinaka-worst? Dumating sa buhay na nag-backslide ako sa Panginoon. Na yung mga ginagawa ko para sa Diyos, nawalan na ako ng gana, nawalan na ako ng pagmamahal sa gawain ng Panginoon. And thank God, na-prove ko sa aking sarili na talagang ligtas ako. You know, pag ikaw nag-backslide sa Panginoon at totoo kang ligtas, papaluin ka ng Diyos eh. Makakaramdam ka ng palo ng Panginoon. No talaga nga naisalakan ka, adda itibaot. Pero kung ikaw nag-backslide ka, tapos awan itimariknam nga baot ni Apo Diyos, question mark po yan.
Kaya pag yung nagsasabi, ay, nasakit, bad news, nabaugdak niya po Diyos. Haan, good news yan. Ligtas ka eh. Amen po ba? Yun nga lang, huwag mong baliwalain. Ang iba kasi Kristiyano, kahit pinapalo na, sige pa rin. Sana nangyari? Bis nga bautan ka, ala-akla ng bigyan doon. Ayaw naman po natin mangyari yun. Pero, ang nakakalungkot po dito, yung unang pagmamahal niya sa Panginoon na wala. Pero ano sabi po ng Bible? Remember, therefore, from whence thou art fallen, and repent, and do the first work. Amen. Magsisi ka, at bumalik ka sa iyong gawa, unang gawa. Kaya nung ako po ay nag-backslide at pinalo ng Panginoon, napatunayan ko na ligtas ako. Why? Kasi unang-una, hindi ako masaya nung ako ay humiwalay sa Diyos. Alam mo kapatid, pag umalis ka sa gawain, tapos tuwang-tuwa ka pa, mas masaya ka pa sa mundo, question mark yung kaligtasan. Pero kung ikaw ay umalis sa gawain ng Panginoon at ramdam mo na sa buhay mo malungkot ka, yung wala kang gana na ginagawa yung nasa kamunduhan, at alam mo na sa sarili mo mas masaya maglingkod, repent, sabi ng Bible, magsisi ka at gawin mo ang unang gawa. Yun ang ligtas. Normal mag-backslide. Wala naman taong hindi nagbabackslide eh. Ewan po ba? Pero, pag nag-backslide ka, bumalik ka. Ang Diyos naman mapagpatawad. Anytime pwede tayong bumalik sa Panginoon. Pero, huwag ka na mag-backslide para hindi ka mapalo. Amen po ba? Next, na makikita po natin. Paano ba nawawala ang Bible, ang unang pag-ibig? Lack of Bible reading, lack of prayer, lack of listening God's Word, lack of joining ministry, lack of faith. Amin da kita. Na awan iti Bible reading mo, awan iti panagbasa iti sasaw ni Apo Dios, kumapsot iti biyag mo as a Christian. Kurang ka iti kararag, useless, hihina ka din bilang Kristiyano. Wala kang gana makinig ng salita ng Diyos. Yung bang, ay, nakaka-boring naman ang Bible. Nakaka-boring naman ang preaching. Hindi eh. Hindi boring ang preaching. Actually, ang simbahan nga ang pinakamagandang lugar para makapagpahinga ka. Yung literal na pahinga, yung talagang habang nakikinig ka eh, maya-maya namamalayan mo. Siguraduhin mo lang na magigising ka, mahirap yan. Parang si Eutychus. Habang nagpiprint si Pablo hanggang alas 12 ng gabi, nakatulog. Buti na lang, ang problema, nung nakatulog, nasa second floor sila. Nung natulog, bagsak. Lack of joining ministries pala yan. Ministry ano. Siyempre, alam po natin, soul winning, Bible studies, choir, etc. na pwede natin gawin para sa Panginoon. At higit sa lahat, lack of faith. Pag naawanan ka, hindi pamati din ni Apo Diyos. Eko na tayo nga, tudas mo. Yung ihina yung pananampalataya mo sa Panginoon, ihina din. Ano eh, huwag mo itutok sa akin ah. Ihina din ang iyong gawa para sa Panginoon. Ano pa? So, Revelation chapter 3 verse 14 to 15, at to the angel of the church of Laodicea, isang church po yan sa 7 churches, write these things, saith the Amen, a faithful and true witness, the beginning of the creation of God. At ano sabi niya dito? I know thy works, thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Ano pa? So because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of thy mouth. Dapat kasi, sa buhay Kristiyano, alam mo kung saan ka nakalugar.
mainit ka ngayon, bukas malamig ka, bukas hindi. Parang desisyon lang eh. Nag-uo ka ngayon, mamaya-maya, wala pang 1 minuto, ay, haan kaya. Hindi pwede na ang isang Kristiyano, mainit ka ngayon, tapos sa susunod, malamig na Kristiyano ka. Dapat tuloy-tuloy po yan. Sino ba kanya tayo? No? Di ba, sino sa atin, pag nagkakape, gusto niya malamig? Sino sa atin nagkakape, yung lukewarm, katamtaman, mainit, tapos malamig? Pwede tayo, di ba? Mas gusto nga natin kahit tirik na init, nagkakape pa tayo eh. Partida pa eh, naka-jacket pa eh. Ganun dapat. The more na ikaw naglilingkod sa Panginoon, nasa mainit ka na paglilingkod. Amen? Hindi lang sa cold or lukewarm. Anong gagawin sa lukewarm? Itudura, ilalabas. Kasi wala naman yan eh. Ha? Di kaya nagkape. Naglambilis mo. O, di ba? Sa sayangan, dapat pagkainit, pagkakulo ng tubig, inumin mo na agad. Kasi nung in-stock mo ajay, yung mga mano lang ang minuto, niya mapasama ka, Flores. Di ba lumamis? Pag hindi mo pinabayaan mo yan, ang ginom ka ti kape, apay nga di nga matintin nagdi kape, awanan na, presi di kape ni. Tak-tak mo pa nga kasta, awan talaga, kasi tumigas na yung kape. Sino may gusto? Ano pa? I counsel thee to buy of me gold bright in the purse, that thou mayest to be rich in right raiment, that thou mayest to be clothed in the same day of thy nakedness. Do not appear and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Medyo ano tayo. So, paano magkakaroon? Bakit? Bakit nagkakaroon ng kawalan ng pag-ibig? Una, inconsistent, inconvenient, incomplete, inactive, irresponsible. Pag sinabing inconsistent, wala kang consistent na gawain para sa Panginoon. Yung bang, sabi ng kanta na favorite ni Brother Arnold, lulubog, lilitaw, ang buwan at ang araw ko na na. Di ba? Lulubog, lilitaw eh. Inconsistent po yan. Active ka ngayon, sa susunod, hindi. Tapos sa susunod, oo. Tapos sa susunod, hindi. Paano ka lalago? Inconvenient. Ayaw ko mag-church, mainit kasi sa church. Wala. Hindi ako convenient sa mga katabi mo. Kita-kita ang pay. Sabagay, sa atin kasi sanay na tayo eh. Sa iba, pwede sa iba, hindi. Incomplete sa lahat ng bagay, sa lahat ng gawain, inactive, hindi ka aktibo sa lahat ng bagay, responsable ka sa maraming bagay. Pagdating sa buhay Kristiyano mo, hindi mo nagagawa yung mga gawain mo para sa Panginoon. Hello, paano ka lalago? Kung itong lahat ng ito, nasa sa iyo lahat. Ano pa ang makikita natin? Cause of losing our first love. I think this is the first point. Neglect of personal devotion. One of the danger of losing our first love ay ang pag-neglect ng ating personal devotion. What is personal devotion? Ito yung ikaw mismo at ang Diyos ang nag-uusap. Nananalangin ka. Nag-aaral ka ng salita ng Panginoon. Alam ko sa aking sarili, ito yung isang bagay na nawala sa akin. Devotion. Even the pastor. Kaya tansinin mo, pag ang pastor kulang sa devotion, nag-spiritual po yan eh. Kulang yan sa pananampalataya. Pag wala kang personal devotion sa Panginoon,
no prayer, no reading the Bible, etc. Wala, hindi ka lalago bilang Kristiyano. Neglect of private prayer. You see? Yung wala kang panalangin, bago ka matulog, pagkagising mo sa umaga, wala kang prayer, talagang hihila ka, losing the hunger to know God through Scripture. Ano pa? Neglect of heart watchfulness, pagpapabaya sa pagbabantay ng puso. Kaya pag ang puso mo mainit, bantayan mo yan na huwag sanang lumamig sa Panginoon. Kaya nga, unang-una, para uminit ang ating pagmamahal sa Diyos, devotion. Pag walang devotion, lalamig ang puso, mawawalan ka ng interest sa Panginoon. Ano pa? Cure of losing our first love. Ano ba yung gamot? Pag sinabing gamot, una, remember, repent, return, revive, repair, reward. Ang dami, ano pa na R? Unang-una yan, pag sinabing remember, recall the joy, passion, and excitement of the initial relationship with Christ. Alalahanin mo yung saya at sigla at pananabik ng unang relasyon mo sa Panginoon. Di ba pag in love ka, Brad, hindi mo pwede na hindi mo makita yung mukha niya. Di ba? Pag naghiwalay kayo, gusto mo pa rin makita yung mukha niya. Kasi, ganun ang in love eh. Pag nakita mo, kausap mo, masaya ka. Pag kausap mo, anong meron? Excited ka. Nananabik ka lagi. Yung wala kayong kasawaan, nag-usap na nga kayo sa bahay. Pag naghiwalay kayo, usap pa rin sa cellphone. Okay? Hanggang sa kahit pagtulog, sabay na tayong matulog. Hindi ba ganun minsan? Pag ikaw yung naunang natulog, eh, maririnig niya kung gaano kakalakas humilig sa cellphone. Ganun. Eh, yung asawa ko, sanay na sa akin na malakas humilig. Hindi ko nga alam, baka mag-iisip pa yan. Yung nga tao. Ang kalubak nga tayo, iwat na dahito eh. Pwedeng gano'n siguro eh. Hindi niya lang magawa-gawa eh. Yung sayang, awan mo, mabiro ka nga kastoy kagwapon. Remember the joy, passion, and excitement of the initial relationship with God. Remember therefore from the whence thou art fallen. Kaya alalahanin mo kung saan una kang nahulog. At ano sabi niya? Magsisi. Kaya pag nawalan ka ng kasiyahan sa Panginoon, umpisa yun ng pagbabackslide. Pero ano kailangan mong gawin? Bumalik ka doon sa unang ginagawa mo para sa Panginoon. Maglingkod. Repent and return. Pag sinabing repent, anong kailangan? Confess. Change. Magbago ka. Yung buhay mo, baguhin mo yan. Ibalik mo yung dating mainit ka sa Panginoon. And then, ano pa? Continue. Magpatuloy ka sa gawain na yan. Umiinit ka, magpatuloy ka. Hindi yung magpatuloy ka sa pagmamalamig. Eh, young people, nandito ka ngayon, baka next week, wala ka na naman. Alam mo yan kung sino ka. Oh, bagay lang yung lulubog, lilitaw, ang buwan at ang araw. Maliban lang kapag meron ka talagang importanteng gagawin. Remember therefore from whence thou art fallen and repent. Ano sabi niya? And do the first word. Return. Bumalik. Nagsisi ka nga, hindi ka naman bumalik kung wala din. Kaya pag nagsisi ka, mag-decide ka na, ay kailangan ko nang bumalik sa Panginoon. Para i-bless ka ng Panginoon. Kaya tingnan mo yung taong nag-backslide.
hindi enjoy ang buhay. Walang blessing. Pero pag ikaw, kahit nag-backslide ka, bumalik ka sa Panginoon, tatanggapin ka pa rin ng Diyos eh. At higit pa noon, yung blessing hindi mawawala. I-bless ka niya. Return! Next, malapit naman na ako matapos. Pag return, unang-una dyan, pag bumalik ka, magkakaroon ng fervent love. Yung mainit na pag-ibig, fervent prayer, fervent Bible reading, yung mainit na pagbabasa ng salita ng Panginoon, fervent soul winning. Yung init para tayo po ay humayo at mangaral ng salita ng Panginoon, and fervent and ministering. Pag sinabing ministering, babalik yung init mo sa pagmiministeryo. Amen po ba? Kaya nung nakita ko si Brother Jules masaya ako Brother Jules Then, revival. Remember, therefore, from whence thou art called, fallen, and repent, and do. Pag na-revive ka, ano gagawin mo? Do the first work. Aramidom. Dagijay, dapat nga aramidom. And then, after that, ganyan, revival, next is repair. Siyempre, pag nasaktan ka at bumalik ka sa Panginoon, hindi naman totally naka-recover ka eh. Unti-unti yan, aayos yung buhay mo sa Panginoon. Amen po ba? Pag na-broken hearted ka, hindi naman basta-basta babalik ka sa normal, di ba? No. Kailangan mo ng healing. Pag na-heal ka, unti-unti, babalik yan. Repair. Ano kailangan mong gawin? Bumalik ka sa Panginoon. Yun lagi. Ano pa? And then after that, pinakamaganda sa lahat, reward. Amen? Reward. Which is in the midst of the parrot, ano sabi niya? Revelation. Ano sabi niya doon? Verse 2 to verse 8. Yung kanina na nabasa po natin doon. Wait lang, balikan ko nga din eh. Pag-reward eh. Anyway, wala na. So yun, at pag sinabing reward, pag bumalik ka sa Panginoon, nandun babalik yung mga blessing ng Diyos sa buhay po natin. And then, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Let him that overcometh, and I will give to eat of the tree of life. Okay? Ang magtagumpay, siya akong pakakainin ng pulong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Panginoon. Kaya, mapalad yung mga nagpapatuloy. And then last na yan. Eme po ba? Okay, dapat ka nudulas isang kapiksaan ti Emil. Apay, gusto ka nun kasi nun yun eh. Ito last, dapat Amen! Yan. Ma-practice kayo. Continue in maintaining our first love. Ano yung kailangan po natin? First priority, your relationship to God. Dapat laging i-maintain mo, i-priority mo, una ang Diyos sa buhay mo. Ano man ang pinaka-importanting gagawin mo sa buhay, always remember na gawin mong priority ang Diyos sa buhay mo. Pangalawa, not only priority, blessing. Bigyan mo ng kapurihan ang Diyos. Lagi mong i-please, itaas ang Panginoon sa iyong buhay. Any achievements na na-achieve mo sa buhay, lagi mong to God be all the glory.
lahat ng nagawa mo to God be all the glory. And then, presenting God's faithfulness. Pinag-iwalay ko pa yung faith sa faithfulness. I-present mo kung gaano ang Diyos kabuti sa buhay mo. Kaya sabihin mo sa mga kapatid mong alam mo nanghihina, magpatuloy ka kasi sa gawain para tuloy-tuloy ang blessing. Amen? Pero pag hindi ka tuloy-tuloy sa ginagawa mo para sa Panginoon, hindi mo mapapatunayan yung katapatan ng Diyos sa buhay mo. Tandaan mo, tapat ang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Kung tapat ka maglingkod sa Panginoon, tapat din ang Diyos sa iyo. Kaya ang pinaka-importante dyan, magpatuloy at gawin kung ano yung sabi. At yun ang sinasabi ko conclusion Sabi mo last na yun, may conclusion pa pala. Tapos na namin. Or ignite our love for God. Pag sinabing ignite, doon sa ating tema, paningasin. Amen? Ang ating unang pag-ibig. Pag once na pinaningas mo yung pag-ibig mo sa Panginoon, kapatid, hindi ka magsisisi na maglingkod sa Panginoon. Araw-araw yan, mararamdaman mo yung blessing ng Panginoon. Number 2, ignite our love for God's ministry. Paningasin mo yung pag-awit mo sa Panginoon. Yes, dapat lalo mong mahalin ang pag-awit sa Panginoon. Ako natuwa May mga bata pati si Michelle pag may nandito yung nanay. Maganda yung nanay, pag sumasabi na, nakikikwento din yung maliit. Kaya masaya pag may kwento, tapos may mga bata kang nakikita. Kaya sa susunod, tuturuan natin, kumanta din yung bata para may special number sila. Kaya yun. Pag kailangan mo ng assistant, andyan si kaya yun. Si Sir Karen, tapos si Sir Shireen. Isa pa, last na talaga. Ignite our love for God's church. Ibig sabihin, for the church of God, Iglesia ng Panginoon. Tayo po yun. Mahalin natin ang simbahan po natin. Amen? Kahit saan ka mapunta, lagi mong mamahalin ang church. Kasi ang church na ito, pangalawa mong tirahan. Ito, dito ka lumalago. Dito ka natututo at dito ka mas lalong nagiging aktibo sa Panginoon. Kaya love your church. Amen? Kasi ito ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa ang dami-daming simbahan dyan, bakit ako pa or bakit ito pa, dito ka pa inilagay ng Panginoon. So may dahilan. Kaya, kapatid, ignite our love for God, Our first love for God. Kaya po, tayo, patuloy lang, huwag kayong magsawa na maglingkod sa Panginoon. Tayo po tumayo lahat at tayo po ay manalangin. Let's pray. Ama namin Diyos, muli salamat po sa araw na ito. Salamat sa biyaya sa pangunguna mo sa buhay po. Tunay nga po napakabuti mo, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, yung patuloy na pagkilos sa buhay po namin. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na alam po namin na sa aming sarili ay malaki ang aming pagkukulang ng kasalanan sa iyo. Kaya Ama, ang puso po namin na ito na marumi, punong-puno ng galit, walang pagpamatawad. Tulungan niyo po kami na mabago ito. Salamat po, Ama. Tunay nga po napakabuti mo, pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. At sa bawat isa na kanilang uuwi sa kanilang mga tahanan, makauwi po sila ng maayos at ligtas. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. Sa mga susunod na kami po ay haharap sa inyo, handa na naman po kami ang aming mga puso na haharap sa inyo. Ito po aming samot kalangin sa pangalan ni Kristo sa aming Panginoon at sundan ng kapagligtas. Amen. Amen. Okay, salamat po. God bless. Next week ulit.